Magandang gabi po, mga kabiki. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Simulan natin. Tandang-tanda ko pa nun. Sobrang lakas ng ulan. Pati na rin ang hangin. Akala ko talaga nun, mawawasak na ng bagyo ang aming simpleng kubo na malapit sa gulod. Mahirap lang ang ngunit sa kabutihang palad, hindi naman nawasak ang aming bahay. Pero ang bubungan namin ay hindi nakaligtas. Ako nga po pala si Lauro. Taong 1960. Sa probinsya ng Aklan. Sa liblib na nayon nakapagsimula ng simpleng pamumuhay ang aming pamilya. Na si Itay Ot, si Lolo Anasandro, at ang aking bunsong kapatid na si Marol. Nang naranasan namin ang hagupit ng bagyo, hinagupit rin kami ng kahirapan. Kahit na alam namin na pwede kaming mahirapan at mapahamak, ay hindi pa rin kami lumikas. Dahil baka masalisan kami ng mga masasamang loob, kaya hinintay na lamang namin na humupa ang bagyo. Nung matapos ang bagyo, ay hindi namin lubos maisip kung paano kami makakabangon at magsisimulang muli. Pero ang sabi ni Itay, maghahanap siya ng paraan para muli kaming makabangon sa sakunang iyon. Nilalamig at halos walang laman ang sikmura namin nang makalabas kami sa aming kubo. Ang sabi ni Lolo nun, nakunin na namin ang kapatid kong bunso ang kape na tinimpla niya at yung kamuting kahoy na niluto niya sa maliit na takuring butasang takip. Nakalaunay nalaman namin na iyon na lamang pala ang huling pagkain namin para sa araw na yun. Mga apo, mag-ingat kayo sa baling puno ha. Baka malaglagan kayo niyan. Mabalian kayo ng buto. Opo lo. Nandito naman po si tatay. Nakabantay naman po sa amin ni Marol. Sa usapan namin na yun ni Lolo, nabanggit ko si Itay. Dahil dun siya nagwawalis. At naglilinis ng mga kalat. Dala ng bagyo. Habang nagwawalis, napatingin naman ako kay Tay. Dahil nakita ko siyang nakatulala sa malawak pero madamong bahagi ng lupa sa amin. Nakita kong parang may tinitingnan siya ron na nagpabigay sa akin ng pagtataka. Toy, bakit kanina ka pa dyan? Kanina ka pa dyan nakatulala. Mag-aalala tuloy kami sa iyo. May malalim ka po bang iniisip? Wala anak. Iniisip lang ng tatay kung paano di tayo makakabangon sa pinsala ng bagyo. Pagkadinig ko nun, bigla na lamang akong nalungkot dahil sa naging epekto nito sa amin. Makalipas ng ilang araw, hindi ko na namalayan na nagbubungkal na pala ng lupa si Itay at si Lolo dun sa nasabing parte ng lupa na yun. Naalala ko kasi nung bata pa ako nun, lagi yung tinataniman ng mga kamatis at naging taniman yun
ng aming lola. Pero nung namayapa na ang aking lola, ay unti-unti na yung napabayaan. Kaya siguro nung nakita ko yun sa labas ng bintana, naisip ko agad na baka may balak itanim rito si Itay at si Lolo. Kaya lumapit ako sa kanila. Lo, anong gagawin niyo po dyan? Magtatanim po ba kayo? Binubungkal namin ang lupa na to na dating taniman ng inyong lola pa rin. Tataniman namin to ng balinghoy. Dati kasi tinataniman ito ng lola pa rin mo. Sayang naman at nakatiwangwang lang ang lupa. Sagot ni Lolo. Ang balinghoy po ay ang kamuting kahoy sa aming probinsya. Oo anak, para may pagkain tayo. Masarap yung ilaga o kaya ihaw. Sambit naman ni Itay habang nakangiti. Kahit na alam kong puno na ng alikabok ang kanyang mga palad at mga paa sa kakahukay sa lupa para sa tatanim na balinghoy. Halos matapos ang maghapon. Nang matapos ng magtanim at magbungkal sina Lolo at Itay. Pawis na pawis sila nun at halatang pagod. Hinandaan naman namin ni Marol sila ng makakain, gagaya ng kape. At binigyan din sila Lolo at Itay ng tinapay na mula sa bayan. Kahit sa ganun paraan lamang, mapasalamatan namin sila sa kanilang paghihirap para kami makakain. Ang tinanim na balinghoy ay aming kakainin at kung may susobra ay binabalak naming ibenta sa may banwa o sa bayan. At nung mga sandaling yun ay hindi ko napapansin na habang kumakain sila Itay at Lolo ay may tila pagdagundong ng lupa akong narinig. Nagulat ako na parang lumindol. Sandali lamang ang nangyaring pagdagundong at wala naman akong nakitang malaking pinsala. Kaya't isinantabi ko na lamang yun dahil ako na lamang ang naiwan sa parting iyon ng lupa habang sila Lolo ay bumalik na sa kubo. Pero habang pailalim na ang araw nun, ako sa taas ng aking lagnat. Tandang-tanda ko pa na may inilagay sa aking damit na nakapardible na nakalagay sa pulang tela. Matapos yun ay binanyusan ako, pinahiran ako ng luya na inihaw. Hindi ko namamalayan ang nangyayari sa paligid dahil sa sobrang taas ng aking lagnat. Nag-uumapoy ako sa lagnat nun hanggang sa muli akong nakatulog. Ngunit humupa din naman kinabukasan. Nananatili pa din akong nilalagnat. Subalit hindi na ganun kataas kumpara nung kagabi. Ilang araw akong hindi nakalabas ng bahay dahil sa kapag lalabas ako at titingin ako sa paligid ay bigla-biglang parang nakikita ko ang nilalang na yun. Parang bigla itong sumusulpot sa aking paningin. Para siyang lalaking halimaw na malaaso. Ganun na ganun ang itsura niya. Parang isang taong aso. At dahil sa takot ko ay nanatili lamang ako sa loob ng bahay. Makalipas ang ilang linggo, habang tumutubo na ang mga balinghoy sa taniman, ay ganun din ang haba ng hindi ko paggaling. Hindi naman ako pwedeng ipatingin sa espesyalista nun dahil salat kami sa pera. At wala rin kaming kakayahan na pumunta nun sa bayan. Kung kaya't ikinonsulta ako nila Itay sa magtatawas kong tiyo
na si Tio Sereniano. May nalalaman si Tio sa mga ganitong bagay. Si Tio ay may negosyo rin. Siya ay nag-aalaga ng baboy. Ang mga alagang biik niya ay ibinibenta sa bayan. Pero ang talagang trabaho niya sa kanyang buhay ay ang tulungan ng mga may sakit at may mga karamdaman para maibsan at mapagaling sila gamit ang kanyang nalalaman. Pagkadating sa bahay ni Tio Sereniano, agad akong tiningnan nito at kaagad nagsagawa ng pagtatawas. Matapos ang ginawa niyang ritual, saka ito tumingin sa amin. Isang aswang. Aswang na kalahating tao. Kalahating... Hindi na naituloy pa ni Tio ang kanyang sinasabi. Dahil na rin sa pagkagulat niya habang pinapatak niya sa tubig ang pagtatawas niya sa pamamagitan ng tinunaw na kandila. Parang biglang matapos yun ay muling dumagundong ng kidlat na parang sumabog sa balinghuyan. Kaya maging ako ay nagulat. Matapos nun, ay bigla na lamang bumagsak si Tio at nawalan ito ng malay. Biglang hinimatay si Tio. Makalipas ang ilang sandali, ay nasa ulian din ito at bumalik na ang kanyang malay. Pinagpahinga na muna siya ni Lolo at Itay para ipahinga ang sarili. Kami naman ay umuwi na. Ngunit ang kutob ni Itay nun ay hindi ang kidlat ang tumama sa balinghuyan, kundi ang aswang na nakita ni Tio habang nagtatawas. Paglipas nga ng ilang araw, matapos akong matawas, ay medyo naging maayos na ang aking pakiramdam. Tanging pagtingin na lang muna sa labas ng kubo ang aking magagawa. Tanaw naman mula ron ang nagyayabungang mga tanim na balinghoy nila Itay at Lolo. Matapos pa ang ilang araw, napapansin ko na nag-iba ang buong paligid. Parang naging kaakit-akit ang kulay ng mga dahon dun. Muli kong nalaman na baka may isang nilalang na napagdidiskitahan na naman ako. Kung kaya't pinigilan kong sarili ko dahil baka kung ano naman ang mangyari sa akin ulit. Sumunod na araw ay pumunta ulit si Tio. Paika-ikang pumunta si Tio sa bahay upang mangamusta. Napilayan siya nung nawalan siya ng malay. Kinamusta ako ni Tio. Kinuusap niya ako sa mga nangyayari sa akin. Maya-maya pa, parang tumingin ito sa paligid. Parang may hinahanap. Maya-maya pa, ay tinanong ni Tio kung nasan sila Lolo at Itay. Nang malaman na itong wala ito sa bahay, saka ako kinausap ng masinsinan ni Tio. Huwag na huwag ka raw sasabihin kina Lolo at Itay dahil sila ang malalagay sa panganib kung sasabihin ito sa kanila. Bakit po, Tio? Ano bang nangyayari sa akin? Ano bang panganib ang nangyayari sa ating pamilya? Naalala mo nung sinabi ko na may isang aswang na kalahating tao at kalahating hindi ko nabanggit na nilalang.
Iyon ang panganib, Lauro. Dahil ang pinsan ko, yung tatay mo, at si Tiyo, na yung lolo, ang nagbigay ng paraan para dumito ang nilalang na yun. Sa pagkakataong yun, hindi muling natuloy ni Tiyo ang kanyang gustong sabihin. Dahil may isang mabangong amoy ang humalimuyak sa amin. Kasunod naman nun ay ang pagkatok sa pintuan. Nakaagad namin pinagtakhan. Kaya binuksan ka agad yun ni Tiyo. Pagkabukas ng pintuan, ay isang lalaki ang nakayuko at nakatayo sa harapan sa labas ng pintuan. Nakatayo lamang ito at hindi gumagalaw at hindi rin makapasok sa pintuan ng kubo namin. Katakataka rin ang kanyang wangis dahil sobrang iba ang presensya nito. At dahan-dahan kong nakita sa kanyang kamay ang isang maliit na mangkok na kung saan ay isang kamuting kahoy ang nakalagay doon. Nagulat ako ng pamilyar ang kamuting kahoy na yun. Maya-maya pa ay iaabot niya ito. Pero biglang sumigaw si Tiyo. Parang biglang pinagpawisan si Tiyo. At ang suot niya itong pulseras na sa pagkakaalam ko ay mga buto ng hayop ay parang biglang umusok. Biglang sumigaw si Tiyo. "Huwag kayong tatanggap ng alok ng aswang!" Palahaw na sambit ni Tiyo. At biglang napalayo ang lalaki. Nabitawan na rin yung mangkok na may lamang balinghoy. Matapos yun, sinabi ni Tiyo na iyon ang niluto ng aswang para akitin at amuin ang aking ama at si lolo. Para bang dahil sa amoy at halimuyak nito napapasunod niya sa layaw ang mga ito. Dun ko ikinagimbal ang lahat. Dahil ang lalaki ay nagmistulang mabangis na hayop na parang asong lumundag palayo. Kawangis niya ang kalahating aso na nakita ko bago ako magkasakit. Sa kabila ng pagiging paika-ika maglakad ni Tiyo, ay tinangka niya itong habulin. Bagamat nakalayo agad ang aswang, tanaw pa din naman ito kung saan ito nagtungo. Laking gulat namin na pumunta yun sa balinghuyan kung saan nagtanim sila itay at si lolo. Sa kabila ng hirap sa paglalakad, ay sinundan pa rin to ng pilit ni Tiyo. Ayon kay Tiyo, ay laking gulat niya na pala ang lupain na tinaniman ng balinghoy. Dahil parang may mali daw sa pagtanim nun. At yun ang naamoy ng aswang. Kung kaya't naakit tumira yung aswang sa gitna nun. Bali-balita rin nun na bago ako magkasakit ay parang nag-iba ang ugali ni lolo at nitay. Na parang nawala daw sa sarili ang mga ito. Ang mga biik naman na alaga ni Tiyo Seriano ay biglang nagsisiwalaan din. At ang iba ay natagpuan pang wakwak ang buong katawan.
Akala ni Tio na kung ano nang aswang ang sumasalakay sa kanya mga big. Yun pala. Yun ang aswang na nakatira sa Balintawak.